Tina Ricto Teodosio. Sa mga ganitong klaseng tao, abusado dapat dito bigyan ng pansin. Hindi naman siya kilala at kinokontent niya hindi naman vlogger, si Hansel. Paano siya masagot? Demonyo itong tumboy na to. Laki siguro ang pagnanasa nito sa pamilya. At lalo na kay Beyonce, hayop, manyakis na tumboy mukhang tubol. Ah! Tatawa ako sa comment niya. So yung mga kapatid, no? Bigyan natin ng reaction to. Kasi, ito pa na-comment niya kung saan-saan eh. Basher to ng Kalingap. At nagpapalipad to kay Beyonce. So ngayon, wala naman akong issue dyan sa mga palipad nila. Pera naman nila yun. So wala akong pakialam dyan. Pero yung palagi yung sinasabing mukhang tubol, hindi niya alam na nangangamoy igit na siya. Nangangamoy igit na siya sa pakalat-kalat niya. Ngayon, Tina Ricto Teodosio, ang mascot sa mundo ng mga impakto. Sabi niya, sa ganitong klaseng tao, abusado. Paano ako naging abusado? At paano mo nasabi na abusado ako? May inabusado ba ako? O sadyang hindi nyo lang matanggap yung mga binibitawan kong masakit na katotohanan? Kasi nga, barado na yung utak mong maskot ka sa kung anong kamalian. Sabi niya, dapat dito bigyan ng pansin. Salamat at isa ka sa mga nagmumukha nangangamoy igit dyan. Nangangamoy igit ka na nandito ka para pansinin ako. Salamat, Tina Ricto Teodosio, na nagtatago sa mukha ng maskot. Na, bakit? Hindi mo ba kayang ilantad yung pagmumukha mo kaya gumamit ka ng maskot? Sa bagay, mas okay yan para may dahilan ako na i-post ka, na gawin kang content kasi hindi bata yung profile picture mo. Para wala kang dahilan na pakakasuhan mo ako sa child abuse dahil ginamit ko yung picture ng anak mo. Nako, nangangamoy igit ka na. At sabi niya, hindi naman siya kilala at kinokontent niya, hindi naman vlogger si Hansel. Na, porket hindi vlogger, hindi pwede i-content yan? Eh ano ginagawa nilang mga pamilya dyan? Hindi ba sila vlogger? Hindi ba siya sinasama ng anak niya? At ang sinasabi mo na hindi naman siya kilala, paano hindi siya makilala? Nakilala siya nung nasubaybayan namin sa Kalingap. Yung time pa na labandera siya, kilala na namin yan. Paano hindi siya nakilala? Hindi lang ako ang nakakilala sa kanya. Marami kami nakakakilala sa kanya kung paano niya pinatulfo si Kuya Bal. Ngayon, ang sabi niya, paano siya masagot demonyo itong tomboy na to? Paano ko nga siya masagot? Kasi, binlock na nga niya ako. Hindi ko pa nga nasin yung message niya. Imaginein mo yun, hindi ko pa nga nasin yung message niya. Paano ko ma-replyan yun kung binlock na niya ako? Buang ka talagang, maskot ka sa mundo ng mga impakto. At sabi niya, demonyo daw akong tomboy na. Mukha ng maskot na to na mas demonyo pa kaysa sa akin to. Laki siguro ang pagnanasa nito sa pamilya. Ay! Binabaliktad mo sa akin, ha? Ha? Sino sa atin yung mga pagnanasa sa pamilya na dyan? Bakit ko sila pagnanasaan? Dahil ba sa pinagagawa nila? Pagnanasaan ko yung pagiging ungrateful nila? Kung paano sila maging mayabang ngayon at mapagmataas sa taong nakatulong sa kanila? Yan ba yung kailangan pagnasaan dyan? O pagnanasaan dahil sa bungiro tatay niya? Yan lang yung kilala kong paralisado kung sabihin ng anak niya. Pero, sa bungiro pala. Ngayon, back to you ka. Ing maskot ka. Manahimik ka na lang dyan sa mundo ng mga impakto nang hindi kita makontent dito. Binibigyan mo pa ako ng pang-content eh. Sayang nga naman, earnings din to. Sabi niya, laki daw pagnanasa ako. Sino kaya ang may pagnanasa sa ating dalawa? Yan yung tanong ko sa'yo. Sino ba yung panatiko sa ating dalawa dyan sa pamilya na yan? Oy, baka ikaw may pagnanasa dyan ha? Kanino? Sa tatay na sa bungiro? Gawain mo, ibabaling mo sa akin, impakta ka. At sabi niya, lalo na kay Beyonce, hayop manyakis na tumboy mukhang tubol. Oh! Paano mo nasabi na manyakis ako? May nakita ka bang minanyak ako? Minanyak ko? Nakita mo ba na minanyak ko si Beyonce? Kahit ganyan man kaganda si Beyonce, hindi ko pagnanasaan yan. Kanasa-nasa ba yan si Beyonce mo? Nako, dyan ka nagkakamali. Bago ka mag-akusa na manyakis yung isang tao, ilapag mo muna yung resibo mo. Ilapag mo muna yung ebidensya mo. Baka mabaktuyo ka. Kung pagnanasaan ko man si Beyonce, ano yung kahinatnan ko? Sige nga, maging provider ng mga pangangailangan nila, maging bangko sa kung ano yung pangangailangan nila, lalong-lalo na magiging biyanan ko.
Palamunin na. Sa bungero pa? Yan yung mahirap sa inyo eh. Iba yung content ko, i-comment nyo ang pamilya dyan sa kabila. Kapag nabalikan kayo, natural saan yung balik? Nasa pamilya ng batalero. Sana mag-isip-isip ka. Kung sabagay, paano ka nga mag-isip-isip kung barado na yung utak mo? So ngayon, inaakusahan mo ako na manyakis. Alam ko na hindi lang naman siguro akong sinasabihan mong ganyan. Porket nag-i-sponsor ka doon kay Beyonce, porket may pera ka, porket mayaman ka, ganun ka na lang magbitaw ng akusasyon mo sa isang tao? Ang tanong ko, Tina Recto, hanggang saan at hanggang kailan ka magtatago sa mukha ng mascot na yan? Pag ikaw, patuloy ka sa pag-akusaso mo sa mga tao na manyakis na wala ka namang ebidensya at wala ka namang patunay, pag ikaw makahanap ng katapat mo, panigurado, lalabas ka dyan sa pagmumuka ng mascot mo. Porket may pera ka, porket mayaman ka, ganyan ka na lang kadali magbitaw ng mga akusasyon sa tao? Ang tanong, minanyak ka ba? Ang tanong, may minanyak ba yung taong inakusahan mo? Baka yan yung gawain mo. At ang sabi niya, hayop manyakis na tomboy. Na, yan siguro yung ginagawa mo dyan, no? Kaya panatiko ka dyan kay sa ano nyo, no? Sa Encantadyang na bandera nyo, no? Siguro, kada panood mo siguro kay Beyonce dyan, hinahanap mo si Birano. Ikaw yata yung may pagnanasa dyan, ikaw yata yung nagmamanyak dyan eh. Binabaling mo lang sa akin kasi wala ka nang maibato eh. Mukha daw akong tubol. Di bali magmukhang tubol, wag lang ako mangungamuing igit. Di ba mga kabady? Pakalat-kalat to eh. Kung saan-saan ko to nakikita, kung saan-saan to pumapasok ng mga pro-kalingap, tsaka manggagalaite. Bakit kasi hindi ka na lang makomporme dyan sa mundo ng mga impakto? Nagkakalat ka pa. Sabay akusa ka pa sa mga issue na wala ka namang ebidensya. Kung hindi ka ba naman buang klaseng tao ka? Ay, hindi pala tao, impakto pala to. Yan ba yung mga Yan ba yung mga napapanood mo sa mga iniidolo mo dyan? Kung paano pasukin yung mga pro-kalingap tapos sa akusahan? Sa bagay, hindi na ako malilito at hindi na ako magtataka kung bakit ganyan ka din kasi yan din yung gawain ng mga iniidolo mo dyan. Kung wala kayong maibato, personal attack na lang kayo kapag binalikan kayo ng katotohanan. Ngayon, kinontent na naman kita, alam ko, manggagalaiti ka naman dyan, bahala ka dyan sa buhay mo. Ngayon, puro ka salitang tubol. Naku, nangangamoy igit ka na sa pakalat-kalat mo para lang madepensahan mo yung idolo mo na yan. At paano ako talaga naging abusado? Kung nasubaybayan mo, impakta yung content ko, wala akong inaabusado at hindi ako abusado. Balikan mo lahat ng content ko kung saan nagsimula ako nag-react nung time na pinatulfo nila si Kuya Val kung may inabusado ba ako. Nagre-react lang ako at nagbibigay lang ako ng opinion ko batay sa kung ano yung tama sa mali. Pero ikaw, wala ka na nga sa tamang pag-iisip, barado pa utak mo. Mga akusa ka pa ng manyakis yung tao. May nakita ka ba na minanyak ko? I-check mo record ko kung may minanyak ako. Hindi sa lahat ng oras, yung pera mo, may pagmamalaki mo para lang akusa ka sa mga tao ng mga manyak na ganyang pananalita. Hindi mo ba alam na malaking kasong kakaharapin mo dyan? Kapag ikaw pinatulan? Wala ka kasing isip eh, hindi ka nag-iisip. Kasi nga impakta ka. Nasa mundo ka ng mga impakta, wala ka sa mundo ng mga tao. Taga na itong gigil sa akin mga kabady. Hindi ko lang masyadong pinapansin tong impakta na to. Pero ngayon, masyadong nangangamoy yung mga igit niya. Nagkakalat eh. Bakit kasi panay kayo pasok sa pro-kalingap, tapos magko-comment kayo. Tapos manglalait kayo at ang masaklap pa dyan, mag-aakusa kayo na wala naman kayong patunay. Okay sana kung magbitaw kayo ng salita sa ganyang sa kapwa ninyo kung may patunay kayo at ebidensya. Yan yung mga tao na talunan na hindi kayang makatanggap ng katotohanan. Kung ano-ano na lang sinasabi para lang matrigger nila yung tao. Ang tanong, natitrigger nyo ba? 'Di ba? Ngayon, pag sinagot kayo, naiinis na kayo sa content namin kapag
pinatulan pa namin kayo, mas lalo nyo pang ikakagalit yan. Nako, pumunta ka kasi sa mundo ng mga tao nang matauhan ka sa kung ano yung katotohanan batay sa kung anong paniniwala mong kamalian. Anhin mo lang yung kayamanan mo na yan kung hindi ka naman nagpapakatao. Hanggang tago ka na lang sa ulo ng maskot dyan. Sa totoo lang, makahanap ka talaga ng katapat mo sa mga akusasyon mo na yan na kung saan siguradong lalantad yung pagmumuka mo sa likod ng maskot na yan. Panay kayo pasaring, panay kayo akusa, wala namang katotohanan. Sino niloloko nyo? Kami ba? O yung sarili nyo? Depensa kayo ng depensa dyan sa tao dyan sa kabila. Tapos papasok kayo dito sa Prokalingap? Anong pag-iisip yan? Nako, Tina, alam ko marami din ang gigigil sa'yo dahil sa pabida-bida ka. Dapat, mali yung nilagay mo sa profile picture mo, dapat si Jollibee nilagay mo. Hindi yan. Buang ka talaga. Puro ka ako sa manyakis. Yan siguro yung ginagawa mo dyan, no? Kaya iniidolo mo talaga sila, no? Siguro kapag pinapanood mo siguro sila, natatakam ka na siguro dyan sa ama nila, no? Na, kung ako yung pagsabihan mo na pinagnanasaan ko yung pamilya nila, nagkakamali ka. Kasi hindi naman karapat-dapat yan sila pagnasaan eh. Kasi kung ano meron sa akin ngayon, masaya at kontento na ako. Hindi ko kailangan pagnasaan yung pamilya nila para masira pa yung buhay ko. So yun yung sabi ko kanina, paano kapag pinagnasaan ko yan sila, ano yung mangyayari sa buhay ko? Taga-provide ng pera sa kanila para sa pangangailangan nila na ang lalakas naman ng katawan, wala namang mga trabaho yan. Tatay niya, padre di pamilya, wala nang trabaho, palamunin pa, sa bungero pa. Yan yung katotohanan eh. Parang nagkuha lang ako ng martilyo tsaka pinukpok ko sa sarili kong ulo kapag sila yung pinagnasaan ko. Yan yung intindihin mo, Tina Recto. Teodosio. Gamitin mo yung utak mo. Huwag mong ipangibabaw yung pag-uugali ng mga impakta. Nagpapahalata ka lang talaga na wala ka sa mundo ng mga tao kundi nasa mundo ka ng mga impakto. Nagkakaisa kayo dyan. puro lang yung mga comments yung mga kabady na sinasabi niya na manyakis na tomboy, mukhang tubol, ganito, ganyan. Yan yung mostly ko nakikita sa comment niya kahit na kinukuha ng iba yung content ko tapos nire-reaction na nila. Ganyan yung comments niya talaga. Mukha naman tong kaya nga nangangamoy igit na to eh. Pero, sunod na araw, huwag ka magtaka kung bakit hindi mo na ako makikita ha. Kasi, itatapon na kita sa basurahan ko. Hindi pa kita naitapon, nabubulok ka na kasi. Ayaw ko nang may maraming langaw dito paligid-ligid sa akin. Lalo na kung nangangamoy igit ka na dyan. Gigil na gigil ka sa akin, hindi naman kita inaano. Sa sobrang panggigigil mo na sa akin dahil nakukontent ko sila, nangangamoy igit ka na. Nag-aakusa ka na ng manyakis yung tao. Or gusto mo lang talaga magpamanyak. Kaya nagpapapansin ka. No, yan siguro yung strategy mo din, no? Binabato mo yung tao na pinapatasyahan mo. Binabato mo na akusasyon na manyakis. Siguro gusto mo magpamanyak. Pero pasensya ka. Kung ikaw lang din naman yung manyakin ko, manahimik na lang ako sa gilid, itulog ko na lang. May muta pa akong makukuha. Nako, maskot ka. Kailangan mo na talagang itapon sa basurahan. Kasi hindi ka pa naitapon, nabubulok ka na eh. Nangangamoy igit ka na eh. Kaya, doon ka nararapat. Pero hindi pa naman kita na-block ngayon eh. Sunod na araw na. At least, may nag-a-advance ako sa'yo para na, respeto ba? Kahit na, impacta ka, na nagtatago sa maskot, kailangan pa din ipakita katulad ng pinapakita ng Kalingap na yung respeto, yung kahit ganyan may malasakit, kahit binabato nyo sila. Yan lang naman yung katangian ng Kalingap na gusto naming i-adapt, 'di ba? So pero sa ganitong sitwasyon, pasensya ka na. Nangangailangan na kitang itapon, mabaho ka na eh. Amoy igit ka na.